comprehensive introduction for me. To the parents, to the teachers, to our brothers and sisters, good morning, happy Sabbath. First of all, I just want to say thank you for an invitation. It's an honor for me to be your one of your baccalaureate speaker, and I am glad to share the message of God. Actually, I was a product, or I am a product of the Hugalis Elementary School way back 2005. I was wearing that white toga, white hat. Tapos sa una, tinapalan ko, wala na, as long as makapaminaw lang ko sa mensahe sa speaker na to, okay lang. Pero karon mga kids, una na-realize na ako, dako kay tabang. Dako kay tabang, ang tanan ng mga mensahe nga ato mapadunggan. My dear graduates, dako kay tabang, ang inyong mga mensahe, ang inyong mapadunggan. Dili lang karong nabuntaga, karong buntaga, apan sa tanan, mga panahon niya, ang mga mensahe ay hatagin natin ninyo. Ang karong mensahe, inyong mapadunggan, o kanya ang mga sukaran, arong tabo, o dako kay may tabang sa inyo, arong tabo wala hutay. Arong tabo magmalampusod. Speaking of magmalampusod, speaking of magpadaog ka mo, the title of my topic for this morning talks about success. Success, kung sa Tagalog, tagumpay, kung sa Bisaya, pagkamadaugon o pagkamalampuson. Ang main text na ako karong buta ng mga igsunan found in Matthew 25 verse 21. Pero, unya na ako isulti kung saan nasulti naman kayo na, pero ako ustrohon ni at the end na sa ako ang mensahe karong buta. Before anything else, I would like to congratulate the parents and also to the graduates. To the parents, you are lucky and blessed enough that you sent your sons and daughters here in Bayunis Elementary School. It is not just the best education that the school can give, but also the values itself. Congratulations. Kung mga success talks about success, ang pagkamadaugon, ang pagkamalampuson. Unang pangutana, mga pangutana mga kaigsunan. Unang pangutana, nganong kinahanglan man nato magmalampusod? Nganong kinahanglan man nato magmalampusod? Ikaduhang pangutana, unsay mga ingredients nga angay nato andamon sa pagtimpla sa malampusod nga kaugmaon? Unsa tong mga ingredients nga angay nato andamon aron kita magmalampusod sa atong kaugmaon? Ikatulong pangutana, sa unsang mga pamaagi na ang tao maglampos man or kailangan natin maglampos sa unsang pamaagi. Tarong butaga mga kaigsunan, magluto kita. Atong lutoon, aron kita atong lutoon kung mga dapat atong lutoon, aron kita magpadaugon. Usay angay nato andamon, usay mga angay nga mga putahe nga angay nato andamon, aron kita magpalampos. Pero mga kaigsunan, dili mapagkaw atong lutoon. Kung dili unsa tong mga angay natong dawaton, angay natong buhaton, aron kita magmalampuson. Una natong lutuon mga kaigsunan, mao ang support. Suporta, kung sa Bisaya ka, suporta. Dili kita magmalampuson kung walay suporta sa uban. Dili kita magmalampuson kung walay suporta sa mga tao nga itong nato. My dear graduates, ang mga ingredients sa support mao ang suporta sa atong gigikanan, suporta, especially sa Margaret, may suporta sa mga teachers. Ikatulong, suporta sa mga amigong-amiga. Pagkitaw pa, suporta sa mga taong nagtuwa nato, makakaya nato ang tanan. Pero mga kaigsunan, timplahon na to, sa usap pamahagi. Makita na to sa Hebreo 10:24 nga nagingon, magpinasikay kita sa pagpakita sa gugma o sa pagbuhat sa maayo. Unsay una na ito buhaton, magpinasikay kita sa pagpakita sa gugma o pagbuhat sa maayo. My dear parents, teachers, o sa tanang tao na nagto kanila, dasigon nato sila. Dili lang sa pagbuhat o maayo, apan dasigon nato sila sa pagpakita o gugma. Kaya dinaan sa pagpakita nato gugma, sila ang atong mga kabataan inspired, sila mulang hutay, sila magpadaugon, sila magpalampuson. So sa mga kaigsunan, nagingon sa Efesos 6:4,
Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong anak. Hinunua, amuma sila sa gustuhan ng disiplina o maayong pagtulutan. Di lang ginikanan ang inyong apay na itong mga English sa Juan. Hinunua ang inyong anak. Hinunua sila sa gustuhan ng disiplina o maayong pagtulutan. Kaya di na sa inyong pagdisiplina sa inyong mga anak, di na sa pagdisiplina sa ako ang mga kabataan, mao ka na magamit na nila, aron sila magmatarong, aron sila magbalampuson, aron sila magmataugon. Ikatuloy mga kaigsunan na makita sa Ecclesiastes 4:9 hangtod 10, nga nung ingon maguha, apilon man ang support, aron kita magbalampuson. Nga nung kinahanglan nga naaakuban, aron kita magbalampuson. Nag-ingon sa Ecclesiastes 4:9-10, ang duha mas maayo kaysa usa, kay magtrabaho sila sa dugang kamagumahon. Unsa? Ang usa ay ang duha, mas maayo sa usa. Usa, pero mas maayo ang duha. Huwag mo nag-ingon mga kaisunan na dili ka maayo kung ikaw na isa. Pero nag-ingon ang Biblia, mas maayo kung kamo duha, magtinabagay ka mo. Kaya ano, ako idiresyon sa Jess. Kung matumba ang usa, tabangan siya sa iyang kauban. Apan kung mag-inusara lamang siya o unya matumba, wala kayo magkatabag kaniya. Muna mga kaisunan, kaapil na ako ang suporta. Kaya kung matumba ato mga kabataan, kung matumba inyong anak, nakaka mo suporta sa iya. Kung sila matumba, ina sila tindo. Kung sila malagma, ina sila bakod. Kung subi sila, makaya ng inyong anak, makaya ng inyo. Dinapa lang mga kaisunan, dako na kayo tabang ang pagsuporta ninyo sa inyong kabataan, sa inyong anak. Kaya ano, sila mulaputay, sila magbalampuson, o sila magbataugon. Mga kaisunan, nahuman na nato ang support. Nahuman na itong luto ang support. Karon mga kaisunan, ato isunod ang perseverance. Ang pagkaprosegido sa katao. Kung kakaina, atong istoryahan ang suporta sa uban, ang mga tao palibot sa tuwa. Karon, istoryahan nato ang ato ang mga kaugalingon. My dear brothers, inyong kaugalingon. Walay punos sa mga tao na palibot sa tuwa. Kung mismo atong kaugalingon din nato matabangan. Kung mismo kita sa atong kaugalingon, walay prosegido. Walay punos na mga kaigsunan mga tao sa tuwa. Nagsugod sa ato at tanan. Kung kita prosegido, sila maalalay sa tuwa, aron kita magbadaugon, aron kita magbalampuson. Kung sa ka mga ingredients mga kaigsunan, ana ang self-confidence. Positibo sa panguna-una, trust yourself, ang pagsalig sa iyong kaugalingon, determination, last but not least, ang pahigugma sa inyong kaugalingon. My dear graduates, parents, kailangan ang positibo sa atuang mga kabataan. Kaya aron sila mag-hotel. So, ingani mga kaigsunan, ato na timplahon, kung si mga angay dapat natong buhaton, aron mga kabataan, or kamo mga kabataan, si angay yung buhaton, aron kamo mula hutay. Una, ikaduha, perseverance. Makita sa Filipos 4:6-7, ako na ang 6. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa ninyong pangayon sa Dios, ang inyong gikinanan uban sa ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kung dili pangayuwa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-angko. Sa gingon, ayaw kamo kabalaka. Kung positibo ka mo, positibo dapat una, positibo dapat sa tanan. Ayaw kamo kabalaka. Pangayuwa lamang kung kamo lang kalisod, pangayuwa lamang sa Ginoo ang tanan. Kung iangko ninyo kini. Aking direksyon sa 7. Kung ang kalinaw sa Dios nga dili matugdas sa tao, madalipod sa iyang kasing-kasing o guna-una sa inyong pagkahiusa ng Kristo. Kung kamo nagduha-duha, kung kamo at hindi makabalaka sa inyong pangununa, iampo ka na. Kaya dila sa pag-ampo, pangayos Ginoo, kaya dila sa pag-ampo, ang kalinaw, mahatag tinakan ninyo, aron ka mo makabalo kung sa angay ninyong buhaton. Unsa pa, nasulti ka sa ingredients nga ayaw ka mo kapalaw. Kaya nag-ingon ang Ginoo ng Biblia sa 2 Timoteo 1:7. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili Espiritu sa katalaw, kundi
espiritu sa gahom, o bugma, o pagpugong sa kaugalingon. My dear brothers and sisters, graduates, dili espiritu sa katalaw ang gihatag sa ato ang Ginoo. Kung dili ang pagpugong sa ato ang kaugalingon. Kung saan ang pagpugong sa ato ang kaugalingon? Kung saan? Makita nato sa Joshua 1:9, nagingon, hinumdumi ang akong sugo, likuna ang inyong kaugalingon o pagmaisog, ayaw kahadlok di kaluyat tungod ako, ang Ginoo nga imong Dios, maguban kanimo bisan asa ka. Mga kaigsunan, minute kayo mensahe. Ayaw ta mo katalaw, kaya ayaw ang katalaw, kaya dili espiritu sa katalaw ang gata sa Ginoo, dili espiritu sa pagtugog. Sa pagtugog, pag maisog ka mo, kung ikuna ang inyong kaugalingon, kaya siya ay mismo ingon, ako ang Ginoo, mag-uban kanimo bisan asa ka. Kung kamo nagkalisod, kung kamo nagwadwa, kung kamo nagkabalaka, kung kamo nagkatalaw, wala ka na. Kaya kung kamo kung si Tito gusto niyo makabot ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi, kung kamo magmalampuson, himuang positibo ang tanan. Himuang positibo taman at tanan, araw kamo magmalampuson. Last na text mga isunan sa perseverance or prosegido, makikita sa Filipos 4:8-9 nga nagingon, sa katapusan mga isuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo o angay daygon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahog o halagdon. Kung sa iyo gingon, wala yung kabalaka, wala yung pagkakitibo. Apan puna ang inyong hunahuna sa angay daygon, sa mga butang nga matuod, hamili, mataro, puti, matahog, galang doon. Di ka na silang tanan, makatabang di na kaninyo, aron ka mo, mula hutay, aron ka mo, magbalang puso. Atong ipadayon sa 9, na nagingon, ipakita sa buwa ang inyong nakaroon, na dawat, na dumog, o nakita ka nako, o ang Diyos na naghatag kanato sa kalinaw mag-ubad kaninyo. Mga kaigsunan. Mga kaigsunan. Ang kalinaw may hatag din na kaninyo kung wala o na ninyo inyong pagkaligatibo sa inyong kaugalingon. Kung sa una, kita magbalang puson kung ato ni suporta sa mga tao na palibot ka nato. Ikaduha, walay pulos ang naguna kung mismo kita sa kaugalingon, dili kita prosegido. Dapat kita prosegido, araw kita magbalampuson, araw kita magmataugon. Ikatulo mga kaigsuunan, mawang being faithful to God or being faithful servant of God. Dapat kita adunay pagtuo sa tuang Ginoo. Araw kita mulutay. Unsa ka na mga Ingleses mga kaigsuunan, dapat apilan nato og mga pag-ampo. Apilan nato og pag-ampo. Unsa pa mga kaigsuunan, following his commandments. Unsa pa, pagtuo sa tuang Ginoo, ug unsa pa, paghigugma nato sa tuang Ginoo. Be faithful servant of God. Usa ka na kadakong tabang sa tuwa, aron kita tabangan niya. Sa diha kita nagkalisod, sa diha kita adunay makabalaka sa kinabuhi mga kaigsunan. Tingano lang ingon sa 1 Tesalonica 5:17 hangtod 18 nga ingon, pag-ampo sa tanang panahon. Pag-ampo sa tanang panahon. If you are faithful servant of God, dapat mag-ampo sa tanang panahon. Kasagaran sa ito ang mag-ampo naman kung adunay problema. Kung anaan ang problema, dila na mag-ampo. Kung anaan sa kalipay, mawala. Huwag ko nang ingon nga kita tanan, pero naiuban sa ito nga, pag anaan sa kalipay, wala lang. Pero pag anaan sa kalisod, dinaan ang utawag sa tuwang Ginoo. Dili makaigsunan. Kung sa gingon, pag-ampo sa tanang panahon. Ato ibadayon sa 18, o pagpasalamat kamo bisag unsay madangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios na buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo. Pag-ampo sa tanang panahon,
o pagkasalamat ka mo kung sa may nagawat ninyo. Kung kamo man nakalisod, kung kamo man anasa, or anamos ka ni permanente, ampo permanente, ayaw mo pag-ampo nga dito sa kalisod lamang. Atong isunod, sa Hebreo 11:6 nga nagingon, walay makapahimuot sa Diyos kung walay pagtuo. Walay makapahimuot sa Diyos kung walay pagtuo. Kay ang buto sa Diyos, kinahanglan kayo buto nga adunay Diyos o gantihan niya ang nangita kaniya. My dear graduates, dapat ka mo buto sa Ginoo. Kaya nga nag-iyon siya, kaya ang buto, ang makadulo lang sa iya ang mawa ng tuo. O kikisa ka mga to, gantihan niya ang nangita kaniya. My dear graduates, kung kamo nakalisod, ampo lang. Mga kaisunan, kung kamo nakalisod, ampo lang. O tabuha ang inyong pagturo sa tuwang Ginoo. Kaya siya mismo, nag-iyon, gantihan niya ang nangita kaniya. Kung sa kanang ganti, mga kaisunan, kung sa kanang ganti nga ihatag sa tuwang Ginoo, nga nag-iyon sa Matthew 21 verse 22, kung matulo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayon pinaagi sa pag-ampo. Unsa? Madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayon pinaagi sa pag-ampo. Sada kayo mga isunan. Kung nagtuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayon sa Ginoo. Pero mga isunan, kung kana inyong pag-ampo, pagkaugaliyong gusto, wala yung posibilidad dili na ihatag sa tuwang Ginoo, kay pagkaugalingong gusto. Pero kada yung pag-ampo, makatabang din na sa inyong kaugalingon, makatabang po sa uban, kada yung pag-ampo, dahil na sa tuwang Ginoo. Mga kaisunan, kung saan man iyang gusto Diyos, saligi lamang siya. Saligi lamang siya. Pinag-iyon sa Isaiah 26 verse 24, saligi kanunay ang Ginoo, kay ang Ginoong Diyos mao ang batong dalampanan na magpabilib hangtod sa hangtod. Mag-igsunan siya na kayo Isaiah. Saligi lamang ang Ginoo, kay ang Ginoo mao ang Diyos sa ang batong dalampanan na magpabilib hangtod sa hangtod. At ipaday mga kaigsunan sa Salmo 46:1, last text mga kaigsunan sa kaninga atong lutuod, mao ang bilbil mo servant, nga makita sa Salmo 46:1 nga nagingon, ang Dios may atong dalampanan ug usog, andam sa kanunay pagtabang panahon sa kalisdanan. Tiyaw lang ang kaigsunan. Kung kita nagkalisod, siya atong dalampanan ug usog, andam siya tabang nato kanunay sa panahon sa kalisdanan. Mga kaigsunan, kung kanang tanan mga kaigsunan, ana sa tuwa. Ana mga tao nagtuo sa tuwa. Nagtuo sa tuwa because natin perseverance, porsigido ta. O we are faithful servant ta sa tuwang Ginoo. Kanang tanan mga kaigsunan, dinaa, matubang ang Ginoo sa inyo ha. Matubang sa inyo, ang Ginoo sa inyo ha, di kasi matubangan. O muingon, mo na akong main text para mo taga mga kaigsunan, nga makita sa Matthew 25 verse 21. And God said, well done, good and faithful servant. Mga kaigsunan, sana kayo paginawon, kung ang Ginoo mo sulti sa akong atubangan, well done, good and faithful servant. My dear graduates, well done, good and faithful servant. To our parents and teachers, well done, good and faithful servant. And to our brothers and sisters, well done, good and faithful servant. Sana kayo mga kaigsunan, kung mismo ang Ginoo, magsulti ka natin yan. Mga kaigsunan, sa dili pa na ako tapuso na ang mensahe karong buntaga, hatagi sa kunyag higayon na magpakita sa inyo usa ka video. Usa ka video nga in order to realize kung gano'ng kinahanglan ang tumakposibido. Mga my dear graduates, dili sa atong graduates, but sa tanan mga kaigsunan, tanawan ninyo ang video. Kung isip akong tabang kita magposibido, kung unsay hinungdan araw kita magbalang puso.
My dear graduates, nakita nato ang isang estudyante. Because of perseverance o porsigido, natanggal tong kahoy. Even though, usa lamang siya, kabata, gamay kayo, imposible kayo na matanggal tong kahoy, kay tungod kita ko kay kahoy. Patungod, kinagtuo siya sa iyang kabalingon, nagtuo siya, na doon mga taong, ay nagtuo siya sa tuwang Ginoo, wala imposible na itong kahoy natanggal. Tungo sa gibuhat sa bata, there is initiative. And because of that initiative, adunay perseverance sa bata. And because of that perseverance, it influenced others. On how? Influence others to support. Ingana kinabuhi kung initama ko sa dito. Wala tayo padulungan mga kaigsunan. Kung madagma ka, tindog. Kung matumba ka, bagot. Kaya adunay mga tao ang malalay sa tuwang opinyon, kaya na ibo. Nasa tuwang mga magalingon ang paglampos na tuwang kaigsunan, my dear graduates. Ang to lamang salig sa tuwang magalingon o salig sa Ginoo. Pasalamati ang mga tao na tuwang na natin. My dear graduates, isa naman ang gusto sa Ginoo. Never give up. Ayaw suko. Ayaw suko. Padayon sa laban, araw kita, magmalang puso. Mga kaigsunan, alang sa pagtapos ako ang mensahe ng buntada, hatagin ko kung higayon. Ngayon, hatagin ko higayon na masyura ko ang video na akong gibuhat. Kung sa una na ito ang video, ano ito nga pagpakita na mag-receive na ito. Ako siya libali mga kaigsunan. Kita ko kay tabang, di na sa tuwang kaugalingon. Apan damo kay siya tabang sa tuwang graduates. Ang giyon sa Ginoo, never give up. Padayon sa laban para kita magmalang puso. Si Perry Greco na naganda at ensayo para makuha ang medalya sa Olympic 400 meters speed.
Handa rin ibigay lahat ng mga kaya niya sa pagkakataon ito para manalo. Ngunit sa hindi inasaang pangyayari, nakaramdam ng sakit sa dibdib si Derek habang tumatakbo. At napatigil siya sa pagtakbo. Pero hindi pa rin siya sumuko. Gusto pa rin niya tapusin ang patakbo ng kanyang sinimulan. Mula sa mga manonood, may isang lalaking sumunod sa kanya. Yun ang tatay niya. Hindi mo na kailangan gawin ito, anak. Yun ang sabi ng tatay. Tatapusin ko ito, ikay. Yun naman ang sabi ng anak. Sige anak, sasamahan kita. Sinamahan niya ang kanyang anak, pero bago sila sumapit sa finish line, hinayaan niya ang anak para tapusin ang karera sinimulan. At tinangahan sila ng libo-libong taong nanonood sa araw na yun, maging hanggang ngayon. Hindi man nanalo si Derek sa laban ngayon, nanalo naman siya sa puso ng maraming tao. Para hangaan at maging inspirasyon. My dear graduates, kung hindi ka basta-basta susuko, hindi ka basta-basta mabibigo. My dear parents, teachers, at sa mga tao na nagtuong kanila, this is not just success of the graduates, but also it is your success. Nagupad ka mo sa ilang pagkamalang puso. This is not the success of the graduates, but also it's God's success. Because of being faithful servant of God, makita sa Ginoo ang inyong pagkaposito, ang inyong pagkamadaugon, iya po pagkamadaugon. Pero ayaw ninyo kalinti, ang tinuod na pagkamadaugon, mao ang pagsulog sa kinahanglan sa ating buhay ng Diyos. Parents, teachers, and people who believe, there should always be support. Graduates, perseverance must always there and be faithful servant of God. And last but not the least, always remember, my dear graduates, study plus prayer equals success. Congratulations, my dear graduates. Brothers and sisters, happy Sabbath. This is my prayer.